Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Cresset Laureta Chu. Isa ito sa mga credible na nagpo-post sa social media. At ang basihan naman ni Cresset is yung report ng Esquire Money. Okay, ito basahin ko yung post. For the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons of gold between January to June, decreasing the country's reserves by 15.69%. Now to just 134.06 tons. Okay? So, ito naman yung report ng Esquire Money na pinagbasihan ni Cresset Laureta Chu. Sabi ng Esquire, while other countries are beefing up their gold reserves, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official reports. Okay. So ako, medyo nabahala nung nabasa ko ito dahil importante yung gold reserve ng isang bansa. So, ang una kong ginawa is nag-search muna ko kung confirm ba itong balitang ito. So, sinearch ko sa Google. Wala naman akong ibang makitang balita tungkol dito. So, to me, question mark pa ito kung totoo ba o hindi. Paki-comment naman kung may nabasa kayong ganitong report na ang Bangko Sentral nagbenta ng halos 25 tons of gold for the first 6 months ng 2024. Paki-comment ko, no? So, I hope this is not true. Okay? Sana hindi totoo. Okay. Kung totoo naman, ano ang implikasyon nito? What does it mean? Kung totoo, ng ating Bangko Sentral, tayo sa Pilipinas ang may pinakamalaking volume of gold na ibinenta. Masama yun kasi hihina ang ating peso pag konti ang ating gold reserves. Okay. Maraming comments na magaganda dito. So, magbasa lang ko sa mga comments, ha. Ito, si Harvey Mendeja. Sabi niya, selling a large amount of gold could be seen a sign of economic weakness, which could affect international credit ratings. Yun ang inaalala ko. Maapektuhan ang ating economic standing sa buong mundo kung mabawasan ang ating gold reserve. Okay? So, ano pa? Tama, sabi ni Jelay Makalan Luzada. Sad to say, next to that, tax increase na. So, may mga nabasa pa kong magagandang Whatever happens to the Philippines, sabi ni Ken, we all deserve it because we allowed it. If we deplete our gold reserve with our cash not backed by gold, sooner or later, a loaf bread will cost 1,000 pesos. Hihina ang ating peso
kung mabawasan ng ating gold reserve. Yun ang delikado. Ito ang mga posibleng dahilan. Okay, maganda ito kay Oliver Rezon Ruelo. Bakit? Kung totoo ulitin ko, hindi ko na-confirm sa other sources kung totoo ba. So, ang mga posibleng dahilan, number one, it's an economic strategy. The sale addresses immediate economic needs such as funding infrastructure or stabilizing the economy. Correct, I agree this. Baka may pupunduhan ng mga proyekto kasi maraming mga proyekto na with unprogrammed funds. Baka naubos na sa kaayuda ang ating mga pondo kaya nagbebenta. Okay? Diversification, isang rason. Reducing gold reserves allows for reallocating resources into potentially higher return investments. Baka i-invest sa ibang proyekto. Pwede. Market conditions, isang dahilan. The sale could capitalize on favorable market conditions or high gold prices, maximizing financial returns. Pwede rin, Baka mahal ang gold ngayon. O di, benta lang muna. Tapos yung pinagbentahan, i-invest sa magandang proyekto. Okay yun. Huwag lang naman sana gamitin pang ayuda. Kasi wala itong ayuda Band-aid solution. I-invest mo sa infrastructure. Pwede. Okay. Debt management. Okay. Selling gold can help manage national debt, especially given the country's abundant natural gold reserve. So, pambayad sa utang. Monetary policy, isang rason. This action may be a part of a broader monetary policy strategy aligning with global financial trends. Magaling itong si Oliver Ruelo. So, may nabasa pa ako dito na China, sabi ito si Glenn Bersamon. China is planning to start their own gold action system. China is buying this gold. Sabi ni Glenn Bersamon. Grabe ang China. Normal occurrence ang pag-sell ng gold reserves ng bansa. Ito lang, hindi ko maintindihan yung timing. Most of the countries now are hoarding gold, especially because of geopolitical climate. So, halos maraming comments na ganito, excuse me Major countries are hoarding golds, buying gold, kasi may nagsabi na inevitable collapse of the US dollar. So, pag nag-collapse ang US dollar, sabi ng isa, kailangan mo ng gold reserve. So anyway, I hope na kung totoo man ito, may magandang rason ang Bangko Sentral ng Pilipinas. I hope hindi mawaldas kasi atin yan Kaya nga Bangko Sentral Okay, speaking of gold, malala ko yung panahon ng eleksyon ng 2022, maraming naniwala na pag nanalo ang candidate Bongbong Marcos Jr., makukuha na ang Marcos Wealth at itutulong sa sambayanan. Nung nagkalye survey ako noon, tinatanong, bakit mo iboto si Bibe? Makukuha na yung Marcos Wealth. So, sayang, ako naniniwala na may Marcos Gold. Naniniwala ako na ang Pangulong Marcos Sr., mabuti ang kanyang puso. Inipon niya yung mga gold, Yamasita Gold, idiniposito somewhere at hinintay na mag-lapse yung 50 years na reglementary period. Kasi pwede pang i-claim yun ng mga nagmamiaring bansa kung saan galing yung mga Yamasita treasure gold na yun. So, tapos na yung 50 years, ngayon, pwede nang kunin.
hindi nang i-withdraw. Ang problema, I don't know, hindi naman nasunod ang kagustuhan ng Marcos Sr. Naniniwala ko na gusto ng Marcos Sr. na itulong yun sa sambayan ng Pilipino. Yung last will and testament, naniniwala ko doon. Kaya lang, problema ngayon, itong nakaupo, wala nang balita. So, yung gold naging tanso. So, makukuha ba yan o hindi? I don't know. Sana, lesson on generosity and greediness. Itong nakikita ko. May tao na bukal ang puso, hindi mag-hoard ng kayamanan, share ng share. Meron ding mga tao na gusto kanila lang. That's greediness. Greediness is a form of idolatry. Bantayan po natin yan.